Hi guys! Welcome back to my YouTube channel again. Pasensya na po kung medyo natatagalan ako sa pag-update ng mga video natin dito sa YouTube kasi dumaan ako sa panggabi. So kapag panggabi ka kasi na nagtrabaho dito sa Taiwan, medyo tinatamad ka talaga sa umaga kasi ang gusto mo nalang gawin is matulog ng matulog or pahinga. Kasi iba pa rin talaga ang gising sa gabi at saka gising sa umaga. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano ba mag-apply dito sa Taiwan. And also, nagawa ko na siya ng video before, matagal na. Marami kasi tayong mga subscriber ngayon na medyo tinatamad na po na maghanap ng video na yon dito sa channel natin. Kaya ginawa ko ulit siya ng video para ma-refresh na rin po yung mga ibang subscriber ko. Kaya kung interested ka, watch this video until the end. Nalaglag yung cellphone ko. So ayun, paano nga ba mag-apply dito sa Taiwan as a factory worker? Okay? Guys, ang pag-a-apply po na papuntang abroad, lalo na dito sa Taiwan, magkaiba po kapag once na mag-a-apply lang kayo sa mga local company dyan sa Pilipinas. Like for example lang naman, SM, Robinson, McDo, Jollibee. Di ba sa atin sa Pilipinas, kapag once na mag-a-apply ka is magsisend ka muna ng resume or biodata, then i-interviewin ka or tatawagan ka for interview. Then after nun, sa interview, kapag once na natanggap ka or na-hired ka, bibigyan ka ng HR ng list of requirements and also the medical. Kapag once na fit to work yung medical mo at nakumpleta mo yung mga list of requirements, ipapasa mo sa kanila and then malalaman mo kung kailan ka mag-start. So, ganun po ka-smooth yung transaction or yung process kapag once na mag-apply ka dyan sa Pilipinas. Pero kapag mag-apply ka dito sa Taiwan, magkaiba po. Okay? Kapag once na nagbabalak ka pa lang na mag-apply dito sa Taiwan, make sure lang po na complete requirements ka na. Okay? Kasi parang ako ganun, ba't ako magkukumplete requirements? Para pag hindi ako natanggap. So, ganun din yung mindset ko dati nung nagbabalak pa lang po ako. Pero, base sa mga napanood kong mga video and mga vlogs and mga suggestion na rin ng mga content creator, same lang po talaga sila na sinasabi. Complete requirements muna. Okay? Na-experience ko siya. Nung una kasi is nag-apply ako, kulang-kulang requirements ko. Ngayon, tinext ako for screening ng mga requirements ko noon. Hindi ko na babanggitin yung agency. Ngayon, hindi pa ako complete requirements. So, ang nakalagay doon sa instruction ng text is, kailangan complete requirements na. So, nasasayang. So, doon ko na-realize na, ganun pala dapat. Kailangan complete requirements na kasi, masasayang yung pagkakataon. Hindi kasi lahat tinitext. Guys, hindi lahat nagkakaroon or binibigyan ng pagkakataon or chance na i-text for screening ng documents or line-up. Guys, no? Kaya, I suggest talaga, I highly recommend na kumpletuhin yung mga requirements nyo para hindi sayang sa oras, hindi sayang yung opportunity, at hindi sayang sa pera. Okay. Ganito. Kapag once na complete ng requirements nyo, mag-apply na kayo sa mga agency dyan sa Pilipinas. Okay? Guys, meron akong suggestion. I-follow nyo po yung Facebook page na Taiwan Updates kasi nakikita ko sa kanila, lagi sila nagpo-post ng mga hiring papunta dito sa Taiwan. I-follow nyo po yung page na yun kasi marami po sila and daily sila nag-upload ng mga job vacancies dito sa Taiwan. So mabalik na tayo doon sa paano mag-apply dito sa Taiwan, okay? Kapag complete requirements na po kayo, mag-apply kayo dito. Mag-apply kayo sa mga legit agency diyan sa Pilipinas, okay? Pag sinearch nyo po kasi dyan sa Facebook, makikita nyo naman po yung mga legit agency, updated legit agency papunta dito sa Taiwan. So mag-apply kayo, mag-walk-in po kayo, mas maganda. Pero mayroon din kasing mga agency na tumatanggap ng online application. So, pwede rin mag-online application kayo sa mga agency na tumatanggap ng online. Pero I highly recommend po talaga mag-walk-in kayo kasi mas mataas po talaga yung chance na matawagan kayo or ma-text for interview kapag once na nag-walk-in kayo. Kasi nga, ini-screening na rin po kasi doon yung mga requirements nyo. And ito yung pinaka-importante, wag po kayo mag-focus sa isang agency lang. Like for example, nag-apply kayo for city employment. So, mag-aantay na lang kayo ng text or tawag. Mali po yun. Mas maganda, mag-apply pa rin kayo in the same day. Kung kaya nyo pang mag-apply sa ibang agency, kaya I suggest print or mag-xerox kayo ng maraming copy ng mga documents or mga requirements nyo para hindi na po hassle na magpa-xerox kayo sa Malate, Manila kasi nga medyo may kamahalan po yung mga Xerox doon. And guys, ako kung makikita nyo sa mga previous video ko, hindi po ako nag-apply sa isang agency lang sa isang araw. Kung mapapansin nyo, kahit sa agency ko na-text na ako for interview or may
Guys, naputol yung video kasi lumilindol. Always talagang lumilindol dito sa Taiwan, kaya expect nyo rin to, buti na lang din lumindol para masabi ko sa inyo na expect the unexpected. Anytime pwedeng lumindol dito sa Taiwan. Namatay yung cellphone ko kasi nag-alert yung yung Taiwan government. Kaya guys kung medyo hindi kayo sanay sa mga earthquake diyan sa Pilipinas, guys, wag na lang kayo mag-apply dito sa Taiwan kasi lagi po talaga dito. Nakailang experience na ako dito, halos monthly na lang lumilindol. Buti sana kung mahina lang, malakas. Pero kayo mag-alala kasi mga structure naman nila dito is um, napaghandaan nila for earthquake. Hindi naman basta-basta gumuguho, di kagaya dyan sa Pilipinas sa walang kwenta yung mga engineers tsaka mga architect. So yun, balik na tayo sa topic kung paano mag-apply dito sa Taiwan. So ayun, guys, sinasabi ko, wag po kayong mag-focus sa isang agency lang. As much as possible, kung kaya nyo applyan lahat ng agency, applyan nyo. Kasi kung marami kayong na-applyan, more chances na ma-text or matawagan kayo for line up. Yung line up, yung ibig sabihin po yun is isa kayo sa or isa ka sa naka tawag nito, naka-reserve for interview. Kahit nga ako, meron na akong schedule ng sa agency ko, meron na akong schedule for interview. For example, may schedule ako by Wednesday, tapos ngayon Monday. Kahit sure na for interview na ako by Wednesday, nag-apply pa rin ako Monday and Tuesday, nag-apply pa rin ako sa ibang agency kasi nga, hindi ako pwedeng mag-focus lang sa isang agency kasi sayang yung opportunity eh. Mas okay na yun, mamimili ka na lang. Like for example, na-interview ka ng Wednesday, tapos ngayon, nag-apply ka sa ibang agency and na-schedule ka for interview naman by Thursday. So, dalawang interview yung pinuntahan mo, mag-aantay ka na lang ng result kung natanggap ka or hindi, kung hired ka or hindi, or kung selected ka or hindi. Ngayon, mamimili ka na lang kung anong company ang pipiliin mo. Diba? Mas maganda yung ikaw yung mga option kaysa ikaw yung maging option. Diba? Ang pangit kasi pag ikaw maging option, so pwedeng hindi ka matanggap. Diba? Guys, kung naghahanap naman kayo ng mga tips and ideas about interview, ginawan ko po siya ng video, panoorin niyo po. Kasi hindi ko siya pwedeng i-remake. Ang haba-haba ng video na 30 minutes. So, yun, nasa video na po lahat ng kailangan nyo malaman. Ang kailangan nyo lang pong gawin is panoorin. Para sa inyo naman po, hindi naman po yan para sa akin. At ang ano pala guys usually, kapag after nyo po na ma-interview, it takes 3 days or 1 week. Dapat ma-text na kayo niyan or matawagan na kayo na na-hired kayo. Kapag once na lumagpas na po yung 1 week at hindi pa kayo naka-receive ng text or tawag, it means hindi kayo natanggap. Kasi hindi naman yan sila mag-i-inform sa inyo na, hindi ka natanggap. Automatic na yan, pag hindi ka na-text or natawagan, hindi ka tanggap talaga. Kasi tinetext lang or tinatawagan yung mga na-hired. Ang term po dito sa kapag nag-apply ka dito sa Taiwan, ang term ng hired is selected. Yan po yung term niya. Then after po niyan, mag-aantay kayo ng schedule for medical. Ito ang madalas na nagiging problem kasi pag nag-apply ka, may mga aplikante na, sir, na-hired na ako selected na ako. Ilang months na, hindi pa ako na-schedule for medical. Okay, may mga ganyan po talagang agency, guys. Expect nyo po yan. Kapag one month na ako kayo nag-aantay ng for medical, mag-apply po kayo sa ibang sa ibang agency. Actually nga, kahit sabihin mong na-hired ka na, or na-hired ka na tapos nag-aantay ka na lang ng medical, after 1 week, wala pa kayong schedule for medical, mag-apply ka sa ibang agency. Okay, kasi nga, ganito kasi yan, mayroong company na natatagalan sa pag-process ng mga documents. Like for example, dito sa Taiwan, ibinigay na ng agency yung mga list ng mga aplikante na nakapasa and waiting na lang for medical. Ngayon, natatagalan yung process dito sa Taiwan. Okay, dito po talaga hindi sa agency kasi nga, alam mo yung agency, wala namang ibang gustong gawin yan kundi i-deploy kayo as much as possible. Kasi nga, kapag gusto na-deploy kayo, pera na kasi yun. Ba't nila patatagalin? Actually, hindi talaga yan sa agency Nasa company po talaga yan dito sa Taiwan. Pero, hindi nila yung dinidisclose. Kasi kapag once na sinabi nila na, sa company kasi edi, meron kasi tayong tinatawag na relationship between client and the service provider. Okay, napaka-technical po sa inyo ito kasi nga ako dumaan naman ako sa ganito kasi naging HR naman ako before. So, alam ko yung ganitong klase ng relation ng client at saka service provider. So, baka sa inyo maging mahirap intindihin yung ganitong klaseng sitwasyon lalo kung di kayo aware sa mga ganitong relationship. Kapag once na matagal na yung
matagal na yung application nyo at hindi pa kayo na-medical, minsan dinidisregard na yan ng agency. Guys, nangyayari po talaga yan. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong mag-focus sa isang agency. Mag-apply kayo sa ibang agency. Diyos ko, huwag kayong maghantay sa wala. Mas maganda humanap kayo ng kasiguraduhan. Kung guys, naghahanap naman kayo ng tips about sa medical, gumawa rin ho ako ng video niyan para maiwasan nyo po magka-problema at maging fit to work po kayo. Okay, yan po. Mas maganda panoorin nyo po yan kasi based on my experience yan po talaga yung ginawa ko. And as you can see, nandito na ako sa Taiwan nagtatrabaho. So, ang next process naman po, kapag once na nag-medical na kayo or tapos na kayo mag-medical, naging fit to work kayo, ang next naman po yan is either PIDOS or TECO. May minsan kasi nauna ang TECO and next si PIDOS. Minsan rin naman nauna si PIDOS and next si TECO. Nagiging huli si TECO. Guys, hindi po, depende na yan sa agency. Diyan, nagdedepende na sa agency kasi nga, depende rin yan kung gaano bilis yung process ng company dito sa Taiwan at na i-transmit yung mga documents or mga important na papers, mga permits nyo papunta dyan sa Pilipinas. So, wala namang wala namang kasiguraduhan kung gaano katagal kasi nga, kagaya sa amin, mabilis kasi yung company namin kaya within 1 month lang, mula nung nag-apply ako is nakalipad na po talaga kami. 1 month or 2 months. Basta gano'n. May iba naman, nakikita ko, it takes 4 or 5 months bago sila makaalis mula nung nag-apply sila. So, ganun katagal. Depende yan sa company dito sa Taiwan. Yan sila nagmamatter. At ito pala yung pinaka-importante guys, no? Kapag once na kumpleto nyo na po yung requirements nyo, pakitignan po talaga ng maigi kung tugma po ba yung mga information or mga details nyo. Like for example dito sa national ID nyo, married na kayo. Pero pagdating sa voter certificate, single po kayo. Guys, kailangan nyo po ipa-change yan. Kung married na po kayo, dapat married po lahat ng mga documents nyo. Wala pong dapat single. Kung single yan, dapat single po lahat ng documents nyo. Wala pong married. Okay? Para hindi kayo magka-problema. And also, lalo na sa PSA nyo na birth certificate, kailangan po yung sa inyo at sa mga parents nyo is buo po yung middle name. Kasi yung kadalasan is middle initials lang, lalo na yung mga pinanganak ng 1990s, 1980s, more on middle initials lang. Bawal na po yan ngayon sa Taiwan. Kailangan buo. Kapag once na middle initials lang po yan, kailangan nyo po ipaayos. Kailangan nyo po mag-file ng petition for correction. And it takes 3 months na ata ang pinakamatagal bago yan maayos. Pero meron namang mga agency na tumatanggap na ongoing na po yung pagko-correct ng birth certificate nyo. Kailangan nyo lang po ibigay yung clearance or also the clearance and certificate. It's either doon. Depende sa ibibigay sa inyo. Yun po ang hinahanap ng agency. Guys, kung kailangan nyo pa po ng ibang information, no, actually marami kayong matutunan dito sa YouTube channel ko. Ang kailangan nyo lang pong gawin is i-search po and hanapin nyo po yung mga videos ko or mas maganda panoorin nyo lahat para magkaroon kayo ng idea. Lalo na kung hindi pa naman kayo totally nag-a-apply dito sa Taiwan kung nagbabalak pa lang naman po kayo. So yan guys, ingat at kita-kita tayo dito sa Taiwan.